Hello Cycling Chef po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my vlog. In this video, pag-uusapan natin yung tungkol sa waxing ng kadena. Alam naman natin na napakahalaga para sa isang siklista na mapanatili nating well-maintained yung ating mga chain. At alam ko sa inyong mga experience din, di ba ang hirap nung nagkakaproblema yung bike mo tapos pag nadikitan mo, nadudumihan tayo dahil syempre madumi yung kadena natin. At alam nyo ba na kapag ka laging madumi yung kadena, pinagmumulan siya para mas mabilis ma-worn out yung ating mga chain. At dahil kung ma-worn out yung iyong mga kadena, sasabihin naman ng ating mga mechanics or base na rin sa ating sariling mga experience na mas maiging magpalit tayo ng kadena kaysa naman mas masira yung ating mga drivetrains. Kasi kung tutuusin, mas murang magpalit ka ng kadena kaysa naman palitan mo yung iyong cassette or yung inyong chain rings, lalo na kung mga high-end yung mga pyesa ng bisikleta mo. Pero alam nyo mga kapadyak, mas mapapanatili nating malinis yung ating kadena base sa aking karanasan dito sa sistema na ibabahagi ko po sa inyo. This is what we call hot waxing. Just to give you an idea, ang gagawin lang ng hot waxing is you're going to melt this wax. Tapos, meron kang waxing system, which yung akin is, binili ko sa Silca, February 11, at dumating siya nung early March. So, I've been using this system for about 5 months na rin mga kapadyak. And nagamit ko siya sa ilang mga rides at ilang mga track rides and even races nung mga nakaraan. So, naranasan ko, na-experience ko, nagamit ko siya. And it's time now para maibahagi ko naman sa inyo itong sistema na ginagawa ko. Pero bago yan, I would just like to give you an idea kung bakit kinakailangan nating gawin ito. Like I have mentioned a while ago, kapag ka ang kadena natin palaging madumi at kinakapitan siya ng mga dust, ng mga putik, yung mga grinds, yung mga maliliit na particles na sumisingit dun sa pin, dun sa roller ng ating mga kadena, yun ang nagiging dahilan kung bakit na-worn out yung mga chains natin. At kapag worn out na yung chains natin at hindi pa natin papalitan, for example, sinukat na natin at itong measurement device na to para ma-check mo, sinabi na ng mekaniko mo na palitan mo na at hindi mo pa pinapalitan, ang mangyayari mas masisira yung iyong mga drivetrain. Pero gaya ng sinasabi ko sa inyo, pwede nating mapahaba yung buhay ng ating mga kadena. Ako lang po mga kapadyak lalo na nahilig ako sa off-road at gravel cycling. Sa isang taon nakakadalawang chain ako nung hindi ko pa ginagawa yung system na to. Since natutunan ko ng mag-hot wax or mag-melt ng wax using the Silca system, which hindi naman siya sponsored, no? I bought this for around $147. Nung binili ko siya is naka-sale, kaya sakto. At nahihilig ako sa gravel races. Mas magiging efficient yung aking riding kasi nga maiiwasan yung mga dumi-dumi at yung maingay na kadena kapag ka nagra-ride ka sa off-road. Nag-invest talaga ako sa ganitong system. Pero meron namang mga paraan para makatipid ka ng konti. Kung ayaw mo ng ganitong system, pwede kang bumili ng mga mumurahing saingan. Tapos, ang gagawin mo is you're going to melt the wax. Pwede kang umorder ng ganito or pwede kang umorder sa Shopee ng ibang klaseng wax. Depende na sa'yo. And then, you will melt this. Kapag ka-melt na siya, same process, iuhulog mo rin yung chain. Ngayon, bago ko puntahan at i-share sa inyo yung mga paraan kung paano hot wax, gusto ko lang muna i-share sa inyo na syempre lahat naman tayo nagsimula tayo dun sa mga oil-based na lube. Bago na uso yung mga wax na lube, gumagamit tayo ng mga ordinaryong oil-based na lube. At kahit yung factory lube, kapag bumili tayo ng bike or bumili tayo ng group set or bumili tayo ng kadena, yung mga factory lube niyan is oil-based. Alam nyo mga kapadyak, yung mga oil-based na lube, it's a great lubricant. Walang pagtatalo doon. Maganda yung lubricant. Pero the problem is, yung oil-based na lube, kahit na magandang lubricant siya, it attracts dirt, it attracts yung mga alikabok, yung mga buha-buhangin. Kaya kung mapapansin nyo, kung hindi kayo naka-wax lube, hawakan nyo yung kadena nyo, sigurado ako madumi. May madudumihan yung kamay nyo. Pero kapag ka naka-wax lube ka, at least tama yung prosesong ginawa mo. Lalo na kung sinasubmerge mo sa hot wax melt
yung iyong kadena, mas makakasiguro ka na mas malinis yung kadena mo. Which yun ang nagiging dahilan kung bakit mas na-prolong niya yung buhay ng chain kesa dun sa mga oil-based na lube. Maganda naman talaga yung oil-based na lube. The problem is, nakaka-attract siya ng mga dirt, ng mga dumi, alikabok, kahit yung mga maliliit na particles. Yun, sumusuot yun sa loob ng iyong kadena. Ngayon, itong sistema na to, hindi ko agad siya ginawa, pero in the long run, naisip ko, maganda subukan ko rin para ma-share ko na rin sa inyo. Base nga dun sa 5 buwan na paggamit ko, masabi ko, it is safe to say na share ko sa inyo kasi nakita ko na okay naman siya. Pero bago ko gawin yung sistema na yon, syempre, matagal na akong gumagamit ng wax lube. Kaya lang, unfortunately, hindi ko naiintindihan yung tamang paggamit ng wax lube. Etong chain lube na to is matagal ko nang gamit. Nung mauso yung wax lube, nag-try na ako nito. Kinakailangan pala na, for example, this is your old chain. No? Example lang yan, no? Kapag ka nilinis mo siya, ginamitan mo ng degreaser, tapos after mong malinis, gagamitan mo na nung iyong mga wax lube. Yan. Ang nangyayari, since mayroong residue doon sa pin, doon sa roller, doon sa links, sa loob ng iyong mga kadena, hindi pa rin totally kumakapit yung wax. Hindi ganun ka-effective yung paggamit ng wax. Doon ko naintindihan yon. Kaya, ang ginawa ko, naghanap ako ng product. Doon ko na-discover si Silka Stripper. So, pag bibili ka nito, doon ako nagkaroon ng idea, ano bang dapat kong gawin para totally malinis ko yung chain. So, there's a product na tinatawag na, ito yung starting product nila, the Stripper. Ito, bali nandito siya, nilipat ko na dito, ayan. Nandito yung stripper, so dito mo lalagay yung kadena, and then you will shake it para maalis yung mga residue ng kadena mo. So, kung bibili ka nito, pwede mo itong ma-order sa Shopee. Meron nito si Pedalane PH, meron nito si Supreme Bikes. You can order to them. Yan, bahala na kayo kung saan kayo malapit. Ito yung unang sistema na ginawa ko nung maintindihan ko siya. Dapat pala, dun sa mga kadena na ginagamit natin na previously, ang gamit natin is mga oil-based na lube, kinakailangan totally ma-strip natin yung kadena natin dun sa mga oil-based na lube. Kapag ka parang metal to metal na yung pakiramdam niya at totally strip na siya, then the wax lube will be effective. Ngayon, kung meron nagtatanong ano ba yung maganda dito sa tatlo. Kung halimbawa, hindi pa kayo ready, kagaya ko noon, nung hindi pa ako ready gumamit ng hot wax melt, ito muna sinubukan ko. Yung mga ganitong klase, no? Ito yung wax lube ng Silka, the super secret chain coating. Yung squirt, dati na sila, wax-based lube din yan. Tapos yung blob, ito, wax-based lube. Gamit ito ng professional cycling team, the Movistar, no? Ito yung ginagamit nilang wax lube. As a start, ang kinakailangan, kung tinatanong nyo kung alin ang mas okay dito, meron akong video nito, kinumpara ko. So, nilagay ko itong tatlo na to dito sa leather seat, dito sa upuan ko. Ang pinakagusto ko, consistency ng Silka at saka yung blob na wax lube. Kesa naman oil-based lube, mas okay na para sa akin itong mga wax lube na ito. Now, ito naman sa sistema na to, since I find out na mas okay siya, yes, totoo, medyo merong mag-exert ka ng effort. Sa umpisa lang naman, sabi nila, hindi para sa akin yan kasi hindi naman ako nagre-race. Hindi para sa akin yan kasi, weekend rider lang naman ako. Hindi para sa akin yan kasi parang hindi siya convenient. Siyempre, gano'n naman yun Kanino ba ito pwede? Siguro for me, if you're racing, hilig mo talagang mag-ride, napaka-importante sa inyo na gusto nyo mas makatipid kayo dahil mas maiingatan yung kadena nyo. Para sa akin, okay yung nag-hot wax melt ka. Kasi talagang totally may experience nyo na malinis yung kadena nyo palagi. Hindi ko naman sinasabi na totally talaga. Siyempre, nagkakaroon pa rin siya ng mga dumi. Pero all you have to do is punasan mo lang after every ride and then you are good to go. Ngayon, chef, ang tanong, tuwing kailan ka nag-hot wax uli? Nag-hot wax ako uli, for example, na-ride ko siya ng around 600 kilometers. Ang gagawin ko, i-hot wax ko na siya uli. So, chef, ang gagawin mo na naman, i-strip mo na naman mabuti yung iyong kadena.
Tapos, after mong ma-strip mabuti, gagamit ka uli ng super stripper. Hindi na mga kapadyak, mas madali na yung prosesong gagawin mo. Kasi all you have to do is banlian ng kumukulong tubig at matatanggal na yung dating wax na nakalagay dun sa iyong kadena. Pagkatapos, babanlawan mo lang, punasan mo lang mabuti, and then pwede mo na siya agad ilubog dun sa iyong hot waxing machine. Pwede mo na siyang idiretso. Paano ka ba nag-hot waxing machine? Ang ginagawa ko using this hot waxing machine, kapag ka bago, hindi pa siya nagagamit, mas madali siya. Hindi mo na siya kailangang gamitan ng stripper. All you have to do is, gumagamit ako nung kasama sa binili ko. So, this is what you call the strip chip. Ang ginagawa ko lang, nilalagay ko dun kasama chain blend, itong wax na to, pagsasamahin ko siya doon sa aking crack pot or doon sa aking hot waxing system. Tapos, kumukuha ko ng isang piraso nito. Yan. Ilalagay ko siya, tutunawin ko siya ng 120 degrees Celsius. Ang ginagawa ko lang dyan is, pag tunaw na, ilalagay ko na yung kadena ko. Pagkalagay ng kadena ko, iintayin ko siya ng 10 minutes. Kasi totally, talagang melted na yung wax mo at saka yung strip chip. Tapos, since mainit na mainit siya, malambot na malambot siya, papasok talaga siya dun sa mga pins, dun sa mga rollers, dun sa kasingit-singitan, no? Tapos, pagkalagay ko sa kanya, ina-agitate ko ng konti para magalaw siya at makasigurong makapasok at maka-penetrate yung wax dun sa loob ng mga pins ng chain. At the same time, talagang makasiguro tayo na totally na na-wax na siya. And then, after 10 minutes, ibababa ko na yung temperature niya ng 75 para medyo mas magiging malapot na yung wax at mas magiging nakakapit na dun sa chain kapag ka hinango ko na siya. So, i-stay ko lang siya for another 10 minutes dun sa 75 degrees, and then pagka okay na, 10 minutes na, ahanguin ko na siya at isasabit ko na doon sa dripper niya na kasama na doon. So, meron siyang kasamang ganito. Dito ko nilalagay yung kadena. Ayan, nakaganyan siya. Tapos, sasabit ko na siya at hayaan ko na siyang mag-drip. At iintayin ko ng matuyo. Pag natuyo na, ang ginagawa ko lang is, kapag may oras ka, pwede mong tupiin isa-isa. Pero, syempre, hindi naman mas matagal yung ganung proseso. Ang ginagawa ko, hinawa ko siya sa magkabilang dulo. Tapos, hinihila-hila ko para totally mag-bend or magalaw na yung mga chain kasi talagang napakatigas niya. Ayan mga kapadya ko. Makikita nyo, totally ang tigas niya. Now, kapag kinabit mo na siya sa bike mo, paandarin mo lang siya. Ayan. Around 5 to 10 minutes. Ayan. Or i-ride mo siya. We don't advise this na ngayon ka magwawax, bukas ka kakarera. Hindi ganon. Mas maganda, at least 2 days. Para sigurado ka na you are good to go for the following couple of days and ready ka ng kumarera. Ngayon, kung halimbawa naman, dati mo nang ginagamit yung iyong kadena, so dati ka nang nag-hot wax, hindi mo na kailangan gumamit ng strip chip. All you have to do is boiling water, buhusan mo ng kumukulong tubig hanggang sa totally maalis na yung old wax na nakakabit doon sa kadena mo. At pagkatapos, punasan mo siya, linisin mo siya, and then, ilubog mo na uli doon sa iyong crackpot or ilubog mo na uli doon sa iyong Silca hot wax system. Ganun lang siyang kadali kapag ka naumpisahan mo na. Ang matagal lang talagang proseso kapag ka bago pa lang. Kung wala kang strip chip, ang gagawin mo, gagamit ka ng stripper. Etong stripper na to. All you have to do is pour it on a container, tapos you will shake it kasama ng kadena. After 10 minutes, punasan mo hanggang sa matuyo. Same process, saka mo na siya ilulubog doon sa iyong crackpot. So, ilulubog mo lang siya for about 10 minutes kasi hindi ka naman gumamit ng strip chip para matunaw siya. 75 na lang kapag ganun ang gagawin mo. Kapag nagamit mo na siya, na dati mo na siyang winawax, mas madali na lang siyang gamitin. So, yun mga kapadyak. Now, halimbawa, ang tanong, Chef, halimbawa, nagra-ride ka. So, sabi mo, every 600 to 800. Sa road bike ko, siguro, umabot na to ng siguro, kasi hindi ko naman siya nara-ride sa ulan. Siguro, abot yan, mga 800 to 1,000 kilometers bago ko siya i-hot wax. Since
bira ko naman siyang nagagamit. Talagang matagal pa bago ko ma-wax yan again. So yun, syempre since madalas tayong naka-gravel bike, madalas natin ginagamit yung Ostro Gravel natin, hina-hotwax ko siya after 600 to 800 kilometers. And again, depende doon sa mga ride na ginagawa ko. Kapag ka totally, na halimbawa, na nalubog siya, na river crossing siya, talaga totally naputikan, nadumihan, pagka pinunasan ko na siya, tapos wala pa siyang 600 kilometers, ang ginagawa ko, nagtatop up lang ako ng mga wax lube. So, pwede, after ng ride, pag nalinis mo na yung bike, pwede mo na siyang i-top up ng wax lube. So, hindi naman palaging kada ride, kailangan mo siyang i-hot wax. Hindi. Aabot pa rin ng 600 kilometers. Para sa akin, mas nag-enjoy akong gawin siya kasi nandun yung passion mo, nandun yung talagang gusto mo maging effective ka, efficient ka, at maging mas makatipid ka, lalo na yung gravel bike ko, nung binuo siya, yung pa rin yung kadena niya. Again, this is not sponsored. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga videos na to. Ngayon, if you are not ready, kung akong tatanungin, mas okay pa rin akong gumamit ng mga wax lube kaysa sa mga oil-based lube para sa akin. This system is not for all. Depende po sa atin itong ganitong sistema. Nasa sa inyo na po yun. I was just sharing it to you. Maraming option. Gusto mong subukan, ayaw mo naman bumili, pwede mong ipa-wax doon sa pedal lane, yung chain. Dalin mo doon, lilinisin nila, talagang totally strip nila yon, tapos iwa-wax nila para ma-experience natin, magawa natin yung mga bagay nito. Pero para sa akin, it works perfectly para sa aking mga races at sa aking mga ginagawang mga rides. If you like this content, please give it a thumbs up. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe on my YouTube channel. Sana po nakatulong sa inyo ang video ito at nabigyan kayo ng kaunting kaalaman about sa pagwawax ng kadena. Ride safe, stay healthy, God bless you all. This is the Cycling Chef. Meron siyang mga dumi na kasi talagang grabe yung buhangin tsaka dumi dun sa niruta namin. Pero siyempre, kumpara sa ibang lube, as okay pa rin yung para sa akin sa ngayon, mas okay nang gumamit ng wax. Yan, hot wax. Kasi hindi ganun kadumi. Pero siyempre, alikabok. Meron pa rin.